at naging kaparaanan na makatungo sa dakong ito. Una ko pong tatawagin upang magpahayag. Lalapitan ko na lamang po. Tatayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panawagan. Bago po ako natako sa dakong ito, mga kapatid, ako po'y dumanas ng isang karamdaman na halos 3 doktor po ang aking napuntahan, mga derma. Hindi po ako napagaling. Pero may nakapagsabi po sa akin na isang pasyente din po dito na sumama kayo ka sa akin at doon ka, tsak na ikaw may gagaling. At gano'n nga po, ako po ay nagpabanyos ng 18 araw, 2 beses. Sa loob po ng 18 araw, nakita ko po ng aking karamdaman po, unti-unti pong nawala. Kaya po ako hanggang ngayon, kahit po ako'y galing na, hindi ko po nakakalimutan ang pagpunta dito sa Dambana. Siguro po, habang ako'y nabubuhay, baka po ako'y lalagi rin dito. Kahit na po ako'y wala ng karamdaman. Ganun lang po. Maraming salamat po. Salamat po sa Ama at kay Apo Conching. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si tatay po ay nakarating sa dakong ito sa pamamagitan ng kanyang karamdaman. Marami po siyang sugat nung siya'y dumako sa dakong ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa pong pasyente. Magandang umaga po sa lahat. Dati na po akong nagpupunta dito dahil po sa problema sa pamilya. Dito po nakakita ko ng parang pumuno po. Kaya po lagi po akong bumabalik kasi nakaramdam po ako ng ginhawa. Tapos mas lumawak po yung pangunawa. Tapos po, nagkaroon po ulit ng problema na sa pamilya po ulit. Nagkaroon po ako ng parang cyst po, sabi ni Apo, sa dibdib. Tapos sabi po sa akin ni Apo, panaligan ko lang daw po panaligan ko lang daw po sa Ama na yun ay simpleng ano lang daw po. Pinaniwalaan ko po yun na ganun lang po siya. Ngayon po, konti na lang po siya. Malapit na po. Pinaniniwalaan ko po na magaling na po ako. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa katotohanan po, ang dako pong ito, ayon po sa ating pananampalataya, ang kagalingan natin. Kaya marapat po na ibigay po natin ang 100% na pagtitiwala sa Diyos upang kamtin po natin ang kagalingan. Ang susunod ko pong tatawagin na isang CAPS.
purihin dakilain ka, Ama, sa iyong kabutihan at sa iyong pagmamahal sa lahat ng iyong mga anak na tinawag mo sa araw na ito. Ama, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, at sa lahat ng pagmamahal na iniuukol mo sa amin. Maraming salamat po. Ama, sa mga sandali pong ito, hinihiling ko po na ako'y pangunahan mo, pagharian, upang ang lahat ng aking ituturan ay maukol sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Napakapalad po natin sapagkat sa araw pong ito, tayo po ay nakarating dito hindi sa ganang sarili natin, kundi bagkus po, nakarating tayo rito bilang pagtugon sa panawagan sa atin ng ating Amang Dakila na siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pong Ama, ang ating Panginoon, inihambing ko po sa ating lahat ng mga magulang na nandirito ngayon. Palagay ko po, konti naman sa atin ang wala pang anak. Tayo pong lahat ay nagmamahal sa ating mga anak. Nakapagkakapo natanaw natin ang ating mga anak ay nagkakaroon ng depresya. Tayo pong magulang ay hindi mapakali. Iniisip natin ang paraan kung papaano nating matutulungan o mabibigyan ng lunas ang nararamdamang sakit ng ating mga anak. Minamahal kong mga kapatid, ganyan-ganyan po ang ating Panginoong Hesukristo. Nalalaman po niya kung ano ang pangangailangan natin at kung ano ang kahilingan natin. Dangan nga lang po, hindi natin nakikita. Pero alam ko po na bawat isa sa atin ay isa-isang hinahaplos. Isa-isang inaanyayahan. At tulad na nga po ng nabanggit ko kanina, ngayong araw na ito, tayong lahat ay inanyayahan niya para makarating dito kung saan. Dito po ang ating pakikipagtipan sa Kanya. Ano man po ang ating kahilingan, unahin lang po natin siyang pasalamatan. Unahin po natin siyang papurihan at sambahin bilang Diyos Amang makapangyarihan. At anuman po ang ating kahilingan, sigurado ko po, ibibigay niya sa atin. Ako po nakikita ninyo na oot malakas, nakatatayo sa harapan. Pero lahat po ng pagdalisay, lahat po ng pagsubok, ay tinanggap ko na. At iyon po ay labis kong ipinagpasalamat sa Kanya. Dahil ang sabi po, basta't inuna natin ng mahalin siya, walang paraang hindi rin tayo mamahalin. Pag pinasalamatan natin siya, walang paraang hindi tatanggapin ng anumang kahilingan natin, ipagkakaloob niya sa atin. Kaya po tayong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, pag-ukulan po natin siya ng mataus-pusong pagmamahal, pananalangin, isurrender po natin ang anumang nagawa natin sa ating sarili. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang, pagkakamali,
bilang tao, talagang hindi po maiaalis na hindi tayo magkasala. Pero yung pong ating mga kasalanan na yon, gaano man po karami, pagka po pinagsisihan natin at isinuko natin sa Kanya, wala pong paraang hindi niya tayo patatawarin. At kapag po tayo pinatawad niya at isinurrender natin sa Kanya ang lahat, sigurado ko po, anuman ang ating kahilingan ay bibigyan niya tayo. Anuman po ang ating karamdaman, pag isinangguni natin sa Kanya, dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan. Siya po ang tanging makapagliligtas. Siya po ang magaling na doktor na hindi man natin nakikita. Pero gumagalaw po sa bawat isa sa atin nang hindi natin nalalaman. Basta lang po at ibigay natin ang 100% pagmamahal at pagkilala sa Kanya. At tayo po ay mamahalin din. Dahil ang sinasabi po, ang nagmamahalan niya sa anak ay nagmamahal din sa Ama. At ang nagmamahal sa Ama ay walang parang hindi mamahalin ng Diyos Ama na nagbigay buhay sa ating lahat. Kaya mga minamahal kong kapatid, sana po, yaman din lang na tayo ay nag-uukol ng oras o panahon para makarating dito. Hilingin po natin sa Ama na tayo ay kanilang patawarin sa ating mga pagkukulang. At nang sa ganun po, kung ano man ang hingi natin sa Kanya, ipagkaloob naman niya sa atin ng buong buo. Muli po, hanggang dito na lang at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Ngayon naman po, aalayan tayo ng isang awitin ng ating pianisto, si kapatid na Alan. Salamat po, Ama, sa atas na pinagkaloob mo sa umagang ito, pag-aalay ng awitin para sa iyo. At sa lahat ng mga kapatid ko na inakay mo sa umagang ito at sa araw nito, Ama, lahat ng king ko po'y pagkaloob mong bawat inahing sa bawat isa. Salamat para po sa lahat. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ang buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko.
lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Salamat po, Ama. Maraming salamat po sa magandang tinig ng ating pianisto. Ngayon naman po ang tatawagin ko ay isang alagad upang palawaki ng ating temang panawagan, si kapatid na Berhel. Papuri at pasasalamat po, dakilang Diyos Ama, sa oras na ito na inihandog mo para sa bawat isa, na tumugon ang mga anak mo sa iyong panawagan. Hinihiling po namin na pangunahan mo kami't pagharian upang kaming lahat ay umuwi ng puspos ng kagalakan at ang aming mga kahilingan ay ganap naming nakamtan. Amen. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos na tinawagan sa araw na ito? Mabuti po tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating pong ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maging ang pasasalamat po natin sa ating mahal na ina at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching, sa panibagong pagkakataon po na kaloob niya para sa bawat isa. Amen po ba? Naniniwala po ba tayong lahat na ang bawat araw po sa ating mga buhay ay isang panawagan ng Diyos na buhay? Amen po ba? Sa bawat araw po na tayo po ay binibigyan ng buhay, ang Diyos po ay patuloy na nananawagan na siya'y patuloy nating damhin at paglingkuran at patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa nilalang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagandang tema po ang pinagkaloob ng ating Panginoon ngayon sa pamamagitan po ng ating kapatid na Edith, panawagan. Habang umaawit po ang ating pong mahal na kapatid na Alan, na ang linya po na tumatak sa aking kaisipan, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Parang ang sinasabi po ng ating Panginoon sa pagkakataong ito, nananawagan po siya sa bawat isa, na wala na muna tayong ibang Diyos na dapat sambahin. Wala na muna tayong ibang dapat pagtuunan pa ng pansin, kundi mismo siya bilang Diyos na buhay, nananawagan sa bawat katauhan na siya po ang tanggapin ng ating mga kalooban, sapagkat kapag siya ang sa ating tinanggap at nanawagang ganap, tayo pong lahat ay makakatamo ng ibayong galak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Iba't ibang uri po ang panawagan dito sa mundo. Halimbawa po, isang araw, may dumaan po na sasakyan na nakalagay ang trompa. Panawagan po, pinananawagan po ng samahan ng ating barangay sa pangunguna po ng ating kapitan. Mamaya pong 10:00 ng umaga, magpunta po kayo sa barangay hall at may matatanggap po kayong rasyon. Isa pong panawagan. Panawagan po, kung sino man po ang nawawala ng wallet na ito, makipagkita lamang po kayo kay Aling Petra, nandoon po ang inyong wallet. Panawagan. Panawagan po sa lahat po ng mga kapatid po natin na wala pa pong makain, nandun po ang inyong pagkain, pumila po kayo doon. Mga panawagan. At ang panawagan po na ito, kapag narinig ng tao, kagad suguran. Lalo na po kapag may bagyo. Pag sinabing pumunta po kayo sa barangay hall, may rasyon, takbuhan na po ang mga tao. Punta na po sa panawagan na yan. Subalit, kung minsan po, kapag tumugon ka sa panawagang iyan, minsan uuwi ka, konti lang yung nakuha mong rasyon. Minsan uuwi ka, nakipag-away ka pa, naubusan ka ng rasyon. Amen po ba? Subalit kapag ang ating pong Panginoon ang nanawagan sa bawat isa, mga anak kong minamahal, ako'y inyong kilalaning lubusan, ganap nyo kung pagtiwalaan, kapag tumalima po tayo sa kanyang panawagan, may maganda siyang gagawin sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa araw po na ito, ang bawat isa po sa atin ay tinawagan ng ating Diyos na buhay. Iba't iba po ang ginamit niyang kaparaanan upang tayo po ay kanyang matawagan. Maaring sa araw na ito, tinawagan ka ng Diyos dahil sa karamdaman mo. Maaring sa araw na ito, tinawagan ka ng Diyos dahil litong-lito ang isip mo. Maaring sa araw na ito, kaya tinawagan ka ng ating Panginoon dahil wala ka ng malapitan at wala ka ng maasahan. At maaari din namang sa araw na ito, tinawagan ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginamit niyang tao na sabihin sa iyo, tara, halika, sumama ka sa akin sa dambana ng Divine Mercy. Doon ay mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ano man po ang mga ginamit na panawagang kaparaanan ng Diyos sa araw na ito, manalig at magtiwala po tayong lahat na sa ating pagtugon sa kanyang panawagan, tayo po ay hindi iuwi nang walang natamo at nakamtan. Amen po ba? Kaya ang mga pagkakaupo nyo po sa oras na ito, gawin po nating makabuluhan at gawin po nating may katapatan. Nang sa gayon po, sa ating pagtugon sa kanyang panawagan, tayo umuwi ng may kagalakan at ang ating mga pinagdaraanan ay ganap po nating mahulagpusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, sa isa pong paaralan, minsan po may sinasabi po ang teacher, magche-check tang attendance. Berhel Bustamante, present. Alan Andrada, present. Mirna Andrada, present. Minsan po, may mga present. Tayo po, nakaupo po tayong lahat dyan. Hinalimbawa ko lamang po. Nakaupo po ang bawat isa, tumugon sa panawagan ng Ama. Subalit kung naririto po ang ating katawan, subalit ang ating kaisipan ay lumilipad sa daan, wala rin po tayong makakamtan. Amen po ba? Ang kailangan po sa sandaling ito, ang ating pong katawan ay nakaluklok sa mga upuan, ang ating kaisipan at kalooban ay ang Diyos ang ninanamdam. Sigurado po sa ating pagtugon sa mga panawagan ng Diyos, tayo pong lahat ay makatatamong lubos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po bilang isang alagad na hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ang ginamit pong kaparaanan ng Diyos para ako'y matawagan ay sa pamamagitan po ng isang kabiguan. Kabiguan na kapag pala iyong pinaglabanan, makikita mong may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Kaya, nang ako po'y nakatungo sa lugar na ito, tinuklas ko po,
tinanggap ko po at dinama ko po na may panawagan pala sa akin ang Diyos. At ano po yung panawagang yaon? Yaon po ay damhin ko siya sa aking kalooban. Tanggapin ko siya sa aking buong katauhan at siya'y aking paglingkuran bilang Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan bilang Apo Conching ang pangalan. Amen po ba? Kaya sa lahat po ng mga naririto, sa isa pong okasyon, may imbitasyon. Sa isa pong mga nilalahukan natin ng mga pagdiriwang, meron pong mga binibigay na imbitasyon. Kapag tumugon ka sa imbitasyon, kung handaan yan, mayroon kang dadatnan na pagkain na magbibigay sa iyo ng kabusugan. Kung ang tao po, kapag nanawagan at nag-anyaya, may ibinibigay sa mga bisita, ang Diyos pa po kaya na siyang nag-imbita, nanawagan at nag-anyaya sa bawat isang katauhang sa dambana niyang banal ngayon ay naririyan, wala po ba siyang iyahanda? Wala po ba siyang ibibigay? At wala po ba siyang iyahandog sa bawat niyang inanyayahan? Marami po at napakarami po. Tumanggap lamang po kayo, dumama at ganap magtiwala sa Kanya. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sigurado po ang pagtugon natin sa Kanyang panawagan, uuwi po tayo ng may lubos na kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung sa sandali pong ito tinawagan ka niya, dala mo ang karamdaman. Kung sa sandali pong ito tinawagan ka niya, dala mo ang problema mo sa buhay. Kung sa sandali pong ito, dala mo ang kagulumihanan ng kaisipan. Ang Diyos po na nag-anyaya, dala naman po niya ang katugunan sa lahat ng iyong mga kahilingan. Maaari pong sa pagluwal ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, bilang ginagamit ng ating buhay na Diyos, ikaw palang inimbitahan niya na taglay mo ang mga problemang yan, nakahanda na pala niyang sa'yo ay ibigay. Amen po ba? Kaya sa lahat po ng mga naririto na tinawagan ng ating Panginoon, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig at manampalataya po tayong lahat na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay patuloy na nanawagan sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa paggamit niya sa ating minamahal na Apo Conching. Kung pakikinggan po natin ang mga salitang banal na Kanyang iniluluwal, mararamdaman po natin ang Diyos ay di tumutugot na manawagan at mag-anyaya para sa Kanyang mga anak. Sapagkat mahal niya po tayong lahat, ayaw niya po na may mapahamak, malugmok na lang sa lungkot at dusa. Tayo pong lahat ay tinatawagan niya. Tayo pong lahat ay inaanyayahan ka. Halika, anak na mahal niya. Kung susunod ka sa panawagan niya, yayakapin ka niya, madarama mong mahal ka niya, at ipapakita niyang buhay na buhay siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na naririto, sa pagluwal po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, mataman po natin pakinggan ang mga salitang banal na Kanyang iniluluwal. Buksan natin ang ating puso at kalooban. Tanggapin sa ating kaisipan bawat nating napapakinggan. Kung ganap nating pagtitiwalaan, ganap nating pananaligan sa oras na ito na ikaw na anak niyang minamahal, na tumugon sa kanyang panawagan, may maganda siyang gagawin sa iyong buhay. Kung ang kagulumihanan kaya niyang bigyan ng kapayapaan, kung ang kadilim ay kaya niyang bigyan ng tanglaw, ang kabigo ay kayang bigyang katagumpayan, at ang iyong kahilingan kaya niyang bigyan ng katugunan. Sa inyo pong lahat, congratulations, welcome po sa piging ng ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po. Kung tuwiran po kayong nakinig, marami kayong natutunan at higit yung naunawaan ang ibig sabihin ng panawagan. Ngayon naman po ay aalayan tayo ng isang awitin, si kapatid na Edith.
Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't at kung tayo'y bigo, tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw at pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po. Damang-dama po niya yung awitin kung paano nga po ang gusto ng ating Panginoon ay mag-ibigan ng bawat isa. At ano man ang dumating na pagsubok sa ating buhay, higit tayong kumapit sa Kanya. Ngayon naman po ang tatawagin ko ay ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa oras na ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng iyong kagandahang loob, na iyong kabutihan, na iyong kadakilaan, na sa bawat araw ay aming nadarama at nakakamtan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo at binahagi upang matutunan ng iyong kabanalan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Nawa po, Ama, ang panawagan mo sa oras na ito para sa mga anak mo ay madama kang lubos, makatanggap silang lubos, at makilala kang lubos upang ang oras na ito at araw na ito ay maging makabuluhan para sa kanila. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Panawagan. Napakagandang tema. Ano po? Habang nakikinig po ako sa pagbabahagi ng, naabutan ko po si kapatid na Berhel, na nagbabahagi at si tatay po, si Tatay Erning, habang dumarating po ako, totoo po yun, yung mga binahagi po nila at yung pagpapalawak ni kapatid na Berhel. Subalit, gusto ko pong himayin. Hindi ko po kayo tinuturuan, kundi ito po ay isang karanasan na sa dating buhay ay nagaganap. Subalit nagkaroon ng katugunan ng maakay na at naging hinirang, alagad na naturingan sa dahong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Ito pong panawagan na ito ay hindi masyado nabibigyan ng tuon ng lahat. Amen? Akala lang nila nagkataon. Amen? Akala lang nila daan lang ng panahon. Akala lang nila ganun talaga, yun ang rason ng tao. Kaya sa oras na minsan may panawagan sa'yo, ano yung reason ng tao? Bukas na, wala akong oras ngayon eh. Amen? Usually po, nagagamit po yung salita na yan.
Halimbawa, isang kaibigan mo, tara na, punta tayo doon sa dambana ng Paligi, sa Divine Mercy kay Apo Kunching. Siyempre, hindi kilala, sinabi lang, inaya. Subalit, ang walang kamalayan, yung oras na yun ay isang panawagan pala ng Diyos sa taong yon. Ano yung reason? Bukas na wala akong oras, naghahabol ako ng bangko ngayon eh. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung mga reason na pantao. Dahil sa kaabalahan sa buhay, hindi na po nabibigyan ng tuon. Hindi ko po kayo tinuturuan, subalit ito po ay kaganapan. Na ang pasubali nga, sabi nga ni kapatid na Berhel, ang panawagan gagamit ng trompa, panawagan gagamit ng imbitasyon. Subalit ang panawagan ng ating Panginoon, ang gamit niya ay tao, na kagaya natin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At ito po'y mahihimay. Na ang pasubali nga ng Ama, salamat nga sa Ama at kami naakay sa dakong ito, at pinupuri po namin siya. Sapagkat, hindi na po niya pinahintulot na kailangan ma-stroke muna kami bago namin marinig yung panawagan niya. Hindi niya pinahintulot na mabulag muna kami para makita namin yung panawagan niya. Hindi muna niya pinahintulot na hindi na kami makapagsalita para marinig namin yung panawagan niya. Mga kapatid, ito po yung paanyaya ng Diyos. Huwag na nating hintayin na hindi tayo makalakad. Amen? Bakit ko po ito nasabi? Sa tuwing ay sinasambit ko po, sa loob ng 39 years na ako'y danahan sa mundong-mundo ng tao, walang kapayapaan ako nakita. Amen? Subalit sa dakong ito, magsasampung taon bilang isang alagad sa isang taon, April 5, yung kapayapaan, ibinigay ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, ang panawagan ay hindi aksidente. Ang panawagan ay hindi pagkakataon lang, kundi ito'y inuudyok ng ating Panginoon mula sa puso natin kung kailangan na nating tumalima sa Kanya. Alam niyo po ba, para po sa akin, ang naging panawagan sa akin na ako'y natungo sa dakong ito, inayawan ko na ang tao eh. Amen? Ayoko na. Naramdaman ni God, na puot na ako sa tao dahil napakalupit po ng tao sa akin. Amen? Napakalupit. Sadya pong, sabi ko nga po, bilang isang ordinaryong tao, payak na nila lang, mahirap lang ang pinagmulan, subalit dinanas ko po ang kalupitan ng tao. Na sa unang buhay, dahil hindi ko pa kilala ang Diyos, nag-iisa napakalaking question sa akin. Bakit yun ang naganap sa akin? Bakit ganun sila sa akin? Bakit? Napakalaking question na hindi ko alam ang kasagutan. Subalit ang namaakay po ako sa dakong ito, na naging panawagan po ay ang kaganapan na halos ayaw ko na makita ang mga tao sa takot. Sa takot. Sapagkat napakalupit po nila sa akin. Amen? Salamat sa Ama. At yung puot na yan ay nabasa niya sa puso ko. Kaya inakay niya ako sa dakong ito upang magpakilala siya at yun pala ang paraan niya para hiramin ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kayo po, may karapatan din po kayo. Hindi naman kailangan maging alagad muna kayo para maglingkod sa Diyos. Amen? Yung panawagan po sa inyo, sa pamamagitan ng karamdaman, tutungo lang ako, magpapagaling ako ng physical na katawan. Kaya tingnan niyo po, minsan yung sumasama sa inyo na wala namang karamdaman, yun ang unang nabubuksan. Amen? Minsan po, may tumutungo sa dakong ito, kasama lang siya, subalit nabuksan siya. Wala siyang karamdaman. Yung may karamdaman, hindi gumaling, pero yung kasama na walang karamdaman, nabuksan. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung mga panawagan na hindi nabibigyan ng pansin. Mga kapatid, alam niyo po ba, yung pagkakataon po na ito na naririto kayo, sabi nga ni kapatid na Berhel, isang panawagan ng Ama na wag lang po ang katawang lupa ang gumaling. Sapagkat kung katawang lupa lang po, araw-araw iba po ang pupunta sa dakong ito. Amen? Sa dakong ito, ang panawagan ng ating Panginoon, general. Kaya niyang pagalingin ang katawang lupa mo, kaya niyang busugin ang kaluluwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kung bibigyan po natin ng malalim na pagninilay ang kagustuhan ng ating Panginoon, bakit may isang Apo Kunching na ginamit? Mahalaga. Sapagkat, hindi nga po siya bababa at sabihin sa yung tinatawagan kita anak. Hindi siya bababa para sabihin sa yung mali yung ginagawa mo anak. Alam niyo po, pinupuri ko po ang Ama dahil sa kaganapan na yan. Sapagkat may isang Apo Kunching na nagparaya, nagpagamit sa ating Panginoon, na ihakbang ko ang mga paa sa dakong ito at nagpakilala ang Diyos sa katauhan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun?
Sasabihin naman po, o bakit siya lang ba ang magaling? Ang dami namang ginagamit dyan. Oo, ang daming ginagamit dyan. Okay, ang daming ginagamit po. Subalit ang tanong, magpapakilala ang Diyos sa inyo ng lubos. Sapagkat walang pinagkaiba po yan sa isang produkto. Na ang original na produkto, may sariling trademark po yan na hindi pwedeng gayahin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, hindi ko po itinalalayon upang ipagmalaki sa inyo. Subalit ang pasubali ng Ama, maging matalino kayo sa pagkilala sa akin upang huwag kayong malinlang ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, mula sa simula, sa loob ng 10 taon, magsa-10 taon, wala pa ako nakitang peke sa ating mahal na Apo. Wala pa. Wala akong nakitang peke sa paggamit niya sa Espiritu. Amen po ba yun? Sana maunawaan niyo po ito. Sapagkat ang Espiritu po ay walang mukha, walang katawan, hindi mo mahawakan, hindi mo makita. Subalit ang tinig ng ating Panginoon, magkakaroon ng mukha yan sa puso mo kapag tinanggap mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung, sige po, sino po yung mga bago ngayon dito? Magtaas po ng kamay. Mga bago, ayan po. Mamaya po, paglabas po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, damhin niyo po sa puso niyo. Kahit po yung laging tumutungo sa dakong ito, alam ko po, nabibihag na yung puso niyo. Ayaw niyo lang po magpahayag. Nabibihag ang puso niyo. Nasabi niyo nga, bakit ganon? Pumunta lang ako, gusto gumaling. Bakit hinahanap-hanap po na yung tinig ng banal na Espiritu kapag umaawit siya? Buhay po ba ang Diyos? At kapag nakintal na yun sa isip at puso nyo, at parang gusto nyo balik-balikan yung lugar, yan ang pagkakataon na may panawagan ng Diyos sa'yo. Hindi para paglingkuran mo lang siya. Hindi para dahil kailangan mo siya. Dahil gusto kanyang baguhin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Nasabi ko po yun sapagkat yun po yung ginawa niya sa akin. Tinanggal po niya yung puot sa puso ko na dati ayaw ko makakita ng tao. Opo. Dahil sa unang buhay, nahiling ko po sa Ama, Ama, sana maging baboy na lang ako, at least pinakakain ako kaysa magpalaboy ako. Sana, hindi ko na makita yung mga kalaban ko, ilipad mo na lang ako sa hangin, ayoko silang masalubong. Dumating po ako sa punto na yon dahil sa sobrang puot sa ginagawa sa akin ng mga tao. Amen? Kayo po, may nararamdaman po ba kayong puot sa puso nyo? Huwag. Walang makakaalis niyan, kundi ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano? Paano maaalis? Sasabihin. Kasi sa bilang pagkatao, madali lang sabihin, hindi na ako galit sa kanya. Pero pag nasa lubong niya, nakakainis na sa lubong ko kalabang ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakarami pong bagay na masasabi mong mali sa kaukulang pag-uugali ng tao. At yan po ay nangyari sa akin. Kaya sa dakong ito, sabi nga, pinaunan ng Ama, anak, tandaan mo, wala kang reputasyon sa tao, ha? Huwag mong ikahiya ang ginagawa ko sa iyo. Nagagalak ako sa Diyos, ipinangangalandakan ko sa inyo na sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, ang panawagan niya'y narinig ko, kaya eto po ako sa harapan ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, mas masarap po handugan ng Diyos. Paano ito hahandugan? Dahil ang panawagan po niya araw-araw. Hindi po siya lumiliban ng panawagan sa bawat isa. At panahon na po, hindi na kailangan mag-practice pa kayo mag-drill para sa earthquake. Amen? Sapagkat yun po yung hinihintay ng lahat. Panawagan din po yun. Para matakot ang tao, para magbago. Hindi po. Kahit wala pong earthquake na darating, panawagan na ng Panginoon na dapat natin siyang sambahin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, panahon na po na aangkop sa panahon po natin ngayon, sa maraming mga kaganapan. Nakita nyo naman ang mga bagyo na dumarating. Umaabot na ng signal number 5 hanggang super typhoon pa. Amen? Kapag pa nakikinggan mo yung balita, hindi pa nagaganap, naku, mag-iipon na ako ng pagkain. Naku, baka dumaan dito sa amin. Naku, malilipad yung aming bubong. Naku, masisira. Ganun kaagad yung isip ng tao. Amen? Subalit hindi maiisip na, Diyos ko, ipara mo ang bagyo at huwag mong pahintulutang dumatal sa bansang Pilipinas. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang panawagan ng ating Panginoon ay araw-araw. Amen?
Araw-araw, may panawagan ng Diyos. Paano po tinatawagan ng Diyos ang mga tao? Pagbulat ng mata mo, alam mong hindi yan sa'yo, hindi mo yan buhay. Amen? Hindi mo yan buhay, kundi sa Diyos. So, ang ibig sabihin po, sa tagal ng panahon, 2015 po na po ngayon, ilang libo ng taon ang lumipas, ang Diyos hindi namamatay. Amen? Subalit ang tao, araw-araw may namamatay, araw-araw may nabubuhay, subalit marami ring tinatawagan, iilan lang tumutugon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit hindi tumutugon? Natatakot po. Sasabihin nila, kung kailan ako naglingkod, saka pa nagkaganito ang buhay ko. Ay, Ama, buhay po ba ang Diyos? Sige po, bakit kaya napagbibintangan si Ama at si Kristo? Kung kailan pa ako naglingkod, naghirap ako. Bakit? Alam niyo po, yung mga rason po na yan, rason po ng tao. At yung mga nagrarason na ganyan, hindi pa gumagawa. Pero kapag gumawa ka na sa panawagan ng ating Panginoon, hindi mo yan masasabi. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Hinahamon ko po kayo, hindi para makipag-away. Gawin niyo po muna ang para sa ating Panginoon. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ibinibigay ko lang po sa inyo yung kaganapan sa buhay namin. Na dati, sa unang buhay, naku, maglilingkod ako, magiging mother of the house ako, anong gagawin ko doon? Paano kami? Ang dami namin bayarin, ang dami namin babayaran, ang dami, mayroon kaming ganito. Yun po pala, tao lang na pag-iisip. Dahil hindi pa nagaganap at pinatutupad ng Diyos yung dapat mong gawin. Kaya ganun kaagad kumukontra yung isip mo. Pero kapag andoon ka na pala at ginagawa mo, yung panawagan ng Diyos sa'yo, ay siya na pala ang magbibigay lahat sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Sige po. Sige po, subukan nyo po. Alam ko po na sasabihin nyo lang, sabi-sabi lang yan. Hindi po, subukin nyo lang po. Subukin nyo lang po. Sa loob po ng 10 taon, bilang isang alagad, hindi na siguro biro-biro yun. Amen? Hindi na biro-biro. Na sa pagtupad sa ating Panginoon, hindi man paniwalaan ng lahat, subalit ang kagandahang loob ng ating Panginoon, aking nararamdaman, kaya isinisiwalat ko po sa inyo upang manatili po kayong bata sa inyong pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po ang iiwanan ko po sa inyo. Huwag tayong maging bingi at bulag sa panawagan ng ating Panginoon. At lalong huwag tayong maging manhid sa kagustuhan ng ating Panginoon. Masarap po siyang kapiling. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung ngayon ka palang nakaririnig ng mga aral niya, magtago ka sa puso mo ng aral na yon. At pag uwi mo sa tahanan mo, himayin mo. Bibigyan ko po kayo ng tip, hindi para turuan. Isa po yan sa mga tip na aming sinundan upang kahit sa karampot na natatanggap mula sa Diyos ay magkaroon ng pakinabang ang Diyos sa kanyang ibinibigay. Amen? Sapagkat ayaw ng Panginoon na masayang ang kanyang paghahasik. Ayaw niya. Ayaw niya na may malugmok sa kabila ng kanyang paghahasik. Kaya sa bawat araw po, kung paano ang panawagan sa dakong ito, mayroon sa inyo may karamdaman, mayroon sa inyo hindi magkaanak, mayroon sa inyo may mga problema, mayroon sa inyo mga pinagdaanan, mayroon sa inyong, ang dami po. Isa-isa, alam po lahat yan ng Diyos. At lahat ng dinaranas ninyo, dinaranas din po namin. Subalit, ipinangangalandakan po namin sa inyo at ibinabahagi na ang buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran sa dakong ito, na nanawagan po sa amin upang paglingkuran siya, ay hindi po kami nabasyo. Hindi kami nalugi, hindi kami natalo, hindi kami naghirap, kundi lalong yumaman ang pananampalataya at yumabong sapagkat siya'y tunay na Diyos na buhay na dapat sambahin at paglingkuran. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Ngayon naman po, ang tatawagin ko ay magpapasalamat bilang birthday niya po ngayon, si kapatid na Nene. Buhay po ba ang Diyos? Magpapasalamat po ako sa Ama na muli po niya akong binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Sa magsasampung taon ko na pong pagparito sa araw-araw po,
ay nagpupuri po ako at nagpapasalamat dahil ang Ama po ang gumagabay upang sa araw-araw ay makatugon ako sa kanyang panawagan. Dapat po hindi po ako papasok ngayon kasi sabi ko birthday ko naman. At nagsimba na po ako, nagpasalamat na po ako sa kanya na subalit nung mag-11 na po ay hindi na po mapakali ang paa ko na gumayak na po ako at nagtungo na po ako na siya po ang naghari upang po ako ay makarating dito. Kaya nagpapasalamat po ako na tunay pong ginagabayan niya ang bawat pamilya ko na sa bawat araw-araw ay siya ang nagbibigay sa amin ng katatagan, kapayapaan at kasiglahan ng buhay. Kaya patuloy po ako nagpapasalamat sa Ama pagkat ang panawagan po niya sa akin dito ay ang kadahilanan po ng anak ko na nagkaroon po ng karamdaman na siya po ang nagbigay ng kagalingan at patuloy po akong tumutugon sa kanyang panawagan upang wag na po akong mawalay sa kanya. At nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Apo Conching na tunay na ginagabayan niya po ang bawat isa at siya po ang nagiging ano po namin, nagiging kalakasan pagkat sa kanya po kami muhugot ng kalakasan. May mga pagdalisay man po ay, yun po ay napapagtagumpayan namin dahil sa kalooban ng Ama. Kaya maraming salamat po na sa ating mahal na Apo Conching na patuloy na araw-araw ay tumutugon din sa panawagan ng Ama at siya po ang tunay na kinalugdan ng Ama. Kaya ang lugar pong ito ay lugar po ng katotohanan na tunay po ang Ama ang naghahari dito, ang banal na Espiritu na ginagamit ang ating mahal na Apo Conching. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay hahandugan tayo ng isang awitin ni kapatid na Mirna. Muli po, maraming salamat sa Ama. Salamat pong muli sa pagkakataong ito, Ama. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo kaming pinagagalak at patuloy mo kaming pinatatatag. Kaya naman po, sa napakagandang temang ipinagkaloob mo sa aming kapatid, marapat lamang po na bigyang halaga namin ito. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito, nais ko pong alayan kang muli ng awitin. Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema at marahil manakanakay lalabas na po ang mahal na Apo. Nais ko lamang pong bigyang diing susog ang bahagi ng ating Mother of the House kung papaano ang temang panawagan. Yun po yung talagang tumimo sa dibdib ko, yung sinambit po niya na sadyang huwag nating gawing biro ang panawagan ng Diyos. Huwag gawing biro ang paglilingkod natin sa Diyos. Gawin nating buong katotohanan at katapatan. Kahit napili tayong dinadaluhong ng laban. Napakaganda po ng tema at sabi ko nga po, kahit hindi ako makapagbahagi, napakasarap makinig sa mga nagbabahagi. Sa bawat araw ng pagbabahagi ng mga kapatid, ipagpaumanhin po kung masambit ng labi ko na lalo po sa pagbabahagi ng ating kapatid na Mother of the House.
buong tapang, buong tatag, at buong katotohanan ang kanyang binabahagi. Kung papaano sa panawagan ng Diyos ay talagang nakikita naman po natin ang katotohanan ng kanyang pagganap at pagtupad. Sa hindi karampot na pagganap, batid po nating lahat yun kung anong kanyang ginagampanan. Samantalang ako, karampot na gampanin, kung ako'y may dinaramdam, maaari kong tugutan at ako'y magpahinga. Subalit ang sa kanila ay patuloy lamang. Kaya sa karampot kong kakayanan, na mula rin naman sa amang mahal, patuloy kong buong galak na nais kong ialay sa kanya. Kaya anak na Edith, sa wala mong kamalayan, galak sa puso kong sambitin sa iyo na marahil, sa lukso ng dugo at laman, ikaw ay pamangkin namin. Ni Tito JR mo, yung kapatid ko. Si Tito Alan mo, yung tumutugtog ng piano. Pinsan ko si Baby sa Amerika at pamangkin ko si Jillian na pinsan mo naman. Si Papa mo, kapatid ni Baby, pamangkin kita anak sa tunay na buhay. Huwag kang malumbay. Kaninang umaawit ka, piniga ko yung kamay ni Mother at sabi ko, may isigaw mo, sabayan natin si Edith. Ganon din ako anak, pag nadadala ko ng damdamin ko, nauudlot yung pag-awit ko. Subalit, hindi ibig sabihin na tinutugutan mo yung pag-awit. Magala ka, naluluha ka. Dahil nararamdaman mo ang Diyos, ka mag-alala, makakalaya ka rin. Lahat ng pagsubok, anak, may paglaya. Ang dami ko nang pinagdaanan, nakalaya na. Ngayon, nararamdaman ko unti-unti ng pinalalaya, kaya ako naluluha sa galak. Kaya nais ko uling umawit. Lakas ng lukso ng dugo, ano anak? Kamukha kita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba anak? Kamukha ko yan. Isang araw, magugulat ka pa pag pinatayo ka ng mahal na apo. Tatakbo ka pa. Angkinin mo anak. Ako nga, hindi na alam ni Satanas kung saan patutubuin yung bukol sa katawan. Subalit, patuloy naman dinudurog ng Ama. Kaya, paano di ko siya aawitan? Kaya mahal na mahal ko ang Panginoon. Sabi po ng anak na Mary Rose, Nanay, huwag mo na silang patayuin. Ay, bakit anak? Kasi baka pagod sila, nahihiya sila. Kumanta ka na lang, papalakpak na lang sila. Sabi ko pa naman, parang gusto ko kayong patayuin. Subalit, kung hindi po udyok sa inyong puso, sama-sama na lang po tayong umawit. Bagamat ang awiting ito, parang palagi kong inaawit ngayon, ito po ang udyok sa puso ko na parang ikinalugod din po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Huwag po natin pagsawaan. Ano po? Medyo nahuli po ako, kaya hindi ako napasabay ng pag-awit sa kabiyak ng puso. Kaya po muli, nais po namin umawit ng awiting mahal na mahal kita, Panginoon. Siyempre po, iaalay po natin ito sa ating Ama at para na rin po sa ating lahat. Sa pag-aalay po kasi sa Panginoon, wala pong nakakasawa. Alam niyo po, galak na galak po ang puso ko kagabi nung inawit ko po ito. Sabi po ng mahal na Apo, awitin niyo uli yung awitin ninyo, yung mahal na mahal kita, Panginoon. Anak, ang awiting kaloob ng Ama sa iyo na pinagkatiwala mo sa amin ng Tatay Alan. Nawa, magdulot din sa iyo ng iba yung lakas, iba yung sigla, at iba yung
pagtupad sa panawagan ng Diyos. Salamat po. Sabi nga po ng mahal na apo, baka umaawit tayo tapos malungkot tayo. Masaya po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Magsitayo po tayong lahat, anak. Ala akong magagawa, gusto nila tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tayo pang lahat. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko'y sa'yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord! Napakabuti ng Diyos! Hindi lamang sa kagalakan natin siya paglilingkuran, kundi habang may hilahil, naroon ang pag-asa, purihin ang Diyos. Sama-sama tayong umawit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ngiti! Mahal na mahal kita, Panginoon. Galak! Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Galit ka rin, kapatid.
Sige lang po, kapatid. Pagpaumanhin po, nakasigida po ang aking damdamin na magpuri sa Diyos, manatili po tayong nakatayo. At isang awitin pa po, na kapag ang Diyos ay ating kasama, tayo ay masigla, masaya. Sige lang po, ipalakpak ang kamay. Habang hinihintay natin ang panimula ng awitin. Kapag ikaw ang Kasama ako ay masaya. Kapag ikaw Ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. ikaw Ang kaligayahan magpakailanman. Gayon ka rin, anak. kapag ikaw Ang ang aking kasama, ako ay masaya. Pag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Di pa ba? Sino po ang kasama natin sa pagkakataong ito? Sino po ang kasama natin? Sa puso mo, sino ang kasama? Ang Diyos Ama. One more time. Kapag Ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Mga kapatid kong choir, salamat po. ikaw ang aking kasama, Ako ay masaya. Aawin sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawin sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. aawit sa'yo, Sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat po sa Ama. At maraming salamat sa
o na ating minamahal na Apo Kunching, kung kaya't naramdaman natin ang tunay na galak, naramdaman natin na sa tuwin ay kasama natin ang Ama, kasama natin ang Diyos. Kaya maraming salamat mga minamahal ko mga kapatid sa inyong pakikiisa na awitan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos ng walang hanggan, hambing sa sinambit sa pagbabahagi ng ating kapatid. Huwag gawing biro ang panawagan ng Diyos. Tumupad ng may katotohanan at buong pag-ibig. Maraming salamat pong muli, Ama, at maraming salamat sa inyong lahat. Muli po ay mapagpalang umaga sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay muling inaanyahang magsitayo.